Kasi po, isa sa mga naka-experience talaga sa promised land ay si Caleb. If you go back, si Caleb, isa siya sa 12 pinadala na spy at ang sabi ng positive, kaya natin yan, pasukin na natin. Ay, tingnan nyo yung mga talim doon, ang lalaki, ang bahay doon, lalaki. Mapadaling storya. Sabi nilang dalawa ni Joshua, sila lang po ang nag-approve. Eh, 10 yung kalaban nila, minority sila, hindi po nangyari. Pero ang pangako ng Diyos kay Caleb ay nangyari. Joshua 14 verse 5 to 15. Pabilisan lang po natin. So the Israelites divided the land, just as the Lord has commanded Moses. Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh, and the Kenizzites said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and me. Then may pinangako sa kanila eh. Sabi kasi ni Moses, ito lang dalawang to nagsabi ng positive na makakapasok doon, makukonquer natin yun. Sila lang ang papasok. At eto ang pangako sa kanila. Basahin po natin, verse 7. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my convictions. Hindi ako naapektuhan ng kusino. Ito'y sa pananaw ko. At pananampalataya ko, sabi niya. But my brothers who went up with me made the hearts of the people melt with fear. I however, follow the Lord my God wholeheartedly. Verse 9. So on that day, Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Yung napuntahan niya, yung na-scout niya na lugar doon, sabi niya, sa'yo yun. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses. Nung kinausap siya ni Moses, ilang taon? 40 years. 45 years after. So take note, how many years nila kinonquered yung 21 kings? 5 years. In 5 years, divide nyo into 31, maganda na pong ratio. Right? Amen? Pero tingnan mo natin to. Nung 45 na siya, sabi niya, while Israel moved about in the desert, so here I am today, 85 years old. Hindi po, pinagmalaki niya. Kapatid, nagpamalaki siya, oh. Di ba pagmamalaki po yun? Niya-exclaim, 85 years old na ako, kasi hindi po rito nahiya sa age niya. Siya hindi. 85, may kinatandaan po eh. Amen? Sabi niya, 85 years old na ako. Tingnan na natin sa manod. Ang hina-hina ko na. Di ba sabi niya, wala nang pag-asa. Alam mo, nahirapan nga ako sa wilderness eh. Di ba sabi niya, I am still as strong today as the day Moses sent me out. It's just faith. Kapatid, pag matanda ka, huwag mo sabihin lahat yung sakit mo. Kaya gayahin natin yun sa McDonald's. Sa McDonald's, dati yan, ganyan din tayo. Maganda pong pananaw. Tama na pala yun sa McDonald's. Amen, dyan po sinuting yun eh. Kita niya talagang, iPad pa sila. Hindi na ako matututo ng computer. Kasi matanda na ako. Kapatid, ba mo sabihin, matututo ka. Sumabay ka sa technology. Amen, Sister Cora? Amen. Hindi tayo matanda. Amen. Church? Are you with me, church? Amen. So, walang matanda rito. Amen? Edad lang yon. Huwag ka maapektuhan ng edad. Amen? Praise God. Sabi niya, I am still strong today as the day Moses sent me out. Verse 12, now, give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Hindi siya nagyabang, kaya ko yan! Mga Anakites yan! Take note, Anakites, pinakamaliit, 7-footer. Amen. Giant! Pero sabi niya, wala yung giant na yan. Dahil sa kanya, hindi. The Lord helping me. Si Lord ang bahala dyan. Pinangako sa akin ni Lord dyan, si Lord ang bahala. Eh, tingnan po natin, bahay yan ng mga higante. Eh di malalaki pong bahay yun. Appliances ng mga higante. Furniture ng mga higante. Di ang sarap po ng upo niyan. Pinuulit-ulit ko na, nakwento ko na sa inyo to. Amen? Talaga naman pag umupo siya sa silya ng higante, nakaganon po, nakataas pa yung paa. Ganon-ganon yung paa. Eh, laki! Hindi yung, nakakabili ba kayo ng furniture ngayon dyan sa mga, pag umupo ka? Parang upo na ng ganon. Ganon lang po yung upuan, di po ba? Sinayos talaga sa Pilipino. Amen?
Pero yun, dahil hindi ka size ng Pilipino yon o size ng maliliit, enjoy ka doon. Isang upuan pa lang, pwede mo ng kama. Pwede ng queen size bed yung upuan. Yun pong binigay sa kanya. Sabi niya, kiniklaim ko. Bakit po? Naniwala siya eh. Naniwala siya sa promise. Pangako sa akin ni Lord yan eh. Magiging akin yan. Kapatid, yun lang ang gusto sa'yo ng Lord. Maniwala ka sa kanya. Amen. Kanya ibigay yan. Kaya niyang provide sa'yo yan. At mangyayari yan. Amen? Huwag mong sabihin, hindi, wala na, matanda na ako. Tagal ko nang inaasahan to, wala naman nangyayari. Siya po 45 years. Pero sabi niya, hindi nag-wave ang kanyang faith, tuloy na tuloy siya. Amen? May matanda po ba dito sa pananampalataya, sa kanyang paghihintay? Wala. Amen? Maging bata tayo sa paghihintay palagi. Amen? Sa strength, sa karamdaman, although meron tayong nararamdaman, dahil matanda na tayo, huwag mong sabihin ang sabihin. Sabi mo pa, si Lord yung tutulong sa akin. The Lord will help me. Kaya ko to. I am as strong as today. No? Yung sinabi ni Moses, it is by faith. Amen? Claim your healing. Amen? Claim your prosperity. Amen? Claim your position in Christ. Talapakan natin ng Lord. Hindi pa tayo tapos. Amen? Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzites, ever since. Because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Hebron used to be called Kiriath Arba, after Arba, who was the greatest man among the Anakites. Then the land had rest from war. After that, nagkaroon po ng rest. At na-claim ni Caleb. Tapos makipaglaban niya sa Hebron, last fight, nakuha ho ni Caleb yung promise sa kanya. And I would like to leave you with this reaction ni Joshua. At pumunta po tayo sa Panginoong Jesus. Ito po yung reaction ni Joshua sa great giver niya na experience niya. Joshua 23:14 and 15. Soon I will die. Matanda na po si Joshua. So ilang years pang lumipas, ang stay sila dun sa promised land. Soon I will die, going the way of all the earth. Deep in your hearts, you know that every promise of the Lord, your God, has come true. Ang ganda po, ano? Sabi rito, not a single one has failed. Ganda po yung claim na promise. Amen? Amen. Are you claiming these promises? Amen. Na-experience mo na marami sa inyong pangako ng Lord na nangyayari ngayon? Just, paniwalaan, lakaran nyo lang po yung pangako ng Lord. Mangyayari sa atin yan. But as surely as the Lord your God has given you the good things He promised, He will also bring disaster on you if you disobey Him. He will completely wipe you out from this good land He has given you, which is nangyari po talaga sa Israel. Amen? Kasi hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Remember, 586 BC, nawala sila ron. And then AD 70, nawala na naman sila. Pero yung Diyos na nangako sa kanilang, doon sila, binalik po sila noong 1940 something. Bumalik po sila. Verse 16, next, Joshua 24:11-15. When you crossed the Jordan River and came to Jericho, the men of Jericho fought against you. There were also many others who fought you, including the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. But I gave you victory over them. Bakit po lagi binabanggit itong mga kalaban nila? Para paalala sa kanila, hindi kayo nanalo dyan. Ako. And I sent hornets ahead of you to drive out the two kings of the Amorites. It was not your sword or bows that brought you victory. Sino pa nagdala? Ang Diyos, the commander of the Lord's army. I gave you land you had not worked for, and I gave you cities you did not build. The cities in which you are now living. I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them. They enjoy. It's a favor from the Lord. Wala silang ginawa na enjoy po nila. Amen? Verse 14. So honor the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they lived beyond the Euphrates River in Egypt. Serve the Lord alone. So focus ka na kay Lord. So ang ganda po ng reaction ni Joshua. Sabi yan, buti sa atin ang Diyos. Ang Diyos kung paano mag-provide sa atin, siya na lang ang pagtiwalaan mo. Siya na lang ang paglingkuran mo. Huwag ka na magtiwala sa iba. That will fail. Verse 15, sabi rito, but if you are unwilling to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the God of the Amorites in whose land you are now live? But as for me, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Yahweh, the great God, the self-existing God. As for me and my house. Kapatid, yun po mensahe sa atin ngayon.
Na-experience mo na yung great God mo, marami na siyang promises na pinulfill sa'yo, at nandun ka sa magandang katayuan ngayon, magandang buhay, ito pong encouragement. As for me and my house, serve the Lord. In Hebrews 11, at I will end here, I want to point to the Lord Jesus Christ. Ito po sabi, it was by faith that the people of Israel marched around Jericho 7 days, and the walls came crashing down. Yung faith nila sa Panginoon. When they started to believe, Lord, Ikaw ang great giver ko, You're my great God. I want you to be part of my life. Covenant. Yung covenant na yun, naging personal sa kanila. Nakita nila yung victory, and they possess the promised land. Dito, sinasabi, yung Jericho for 7 days. Verse 39 and 40, ito po sabi. All of these people we have mentioned received God's approval because of their what? Faith. Yet none of them received all that God had promised. Iba rin hindi nila na-receive kagad. Amen? Verse 40. For God has far better things in mind for whom? For whom? For us. Amen. Ang ganda po nitong verse na ito. Nung pinag-aaralan ko nakita to, yung Diyos pala iniisip sa atin better things. If you think na yung na-experience mo ngayon better na, sabi sa Lord, teka, alisin kita dyan. Ibig sabihin po nun, may best thing pa siya para sa iyo. Kasi ang laging iniisip ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Sabi dito, for God has better things in mind for us that would also benefit them. For they can't receive the prize at the end of the race until we finish the race. So yung po mga nauna sa atin, si Abraham, until now they are waiting. What is that better thing? That better thing or better person is the Lord Jesus Christ. When you read the book of Hebrews, it talks about the preeminence of Christ. That Christ is greater than sa mga pinaniniwalaan nyo ng mga Hebrew, mga Hudyo. Si Kristo yon. Greater than Moses, greater than high priest, greater than angels. You read the writer of Hebrews, yun po yung na-explain ng writer ng Hebrews. Si Moses, yung mga rituals, yung temple, Christ is greater than that. At yung mga taong ito, yung mga nabasa nyo dyan sa Biblia, yung mga characters, kasama yung nation of Israel, si Joshua, kasama si Moses, yung faith nila dito sa better things na ito, na hinihintay pa rin nila hanggang ngayon. Amen? Yun ang nagbabago ng buhay nila. Si Lord Jesus Christ. Yung sumamang great giver sa kanila sa Egypt, si Lord Jesus Christ. Amen? Yung sumama sa kanila dito sa crossing of Red Sea, si Lord Jesus Christ. Amen? At yung kasumama sa kanila dyan sa promised land, the commander of the Lord's army, si Lord Jesus Christ. At itong better things na ito yung naging realization when Christ died on the cross for us. He gave Himself for us. That's why in chapter 12 ng Hebrews 12, 1 and 2, ito po, 1, 2 and 3, ito po sabi, therefore, when we say therefore, twice lang po itong binanggit sa Biblia. At ito po ay toy-gar-on. Tatlong words pinagsama-sama din sa therefore na ito. Toy-gar-on. Ang ibig sabihin po nun, without a doubt, very sure, and you can count on it. Magkaduktong po yung chapter 11 at chapter 12, alam natin. And here is the conclusion. If Christ is better, amen? Sabi rito, without a doubt, very sure, and you can count on it. Since we are surrounded by such a cloud of witnesses, sino po yung witness? Hindi po yung mga paligid natin. Yung pong mga binanggit sa chapter 11 na mga nanagumpay dahil sa kanilang pananampalataya. Yung nababasa natin sa Old Testament. Amen? Sila po yun. So, yung the word surround is, doon po nanggaling word na echo. Yung kanila, itong mga taong to, nag-echo pa rin sa atin. Di ba ngayon po binasa natin yung buhay ng nation of Israel? Nag-echo sa atin yun. Nakita natin kabutihan ng Diyos sa kanila. Hanggang ngayon doon, nag-echo sa atin yan. Very sure, kung ito ang buhay ng Diyos kumilos sa kanila at nag-echo sa atin ngayon, we are surrounded by it. Yung ginagawa, yung nababasa natin sa Bible, yung mga mabuting nakita natin sa Biblia, na example, na kabutihan ng Diyos, ibig sabihin, nag-echo. When I shout, out, out, then po, dumarating yun sa kusang lugar, tulad sinasabi ko sa inyo, yung buhay ng mga taong ito, nakasurround sa atin to. These are the clouds of witnesses na naka-experience ng kabutihan ng Diyos, ng pagbibigay ng Diyos, ng dakilang pagkilos ng Diyos. Sabi niya, therefore, you are sure, without a doubt, very sure, you can count on it. Sabi ito, na itong mga taong to, you can experience it also. As sabi sa atin, let us throw off everything that hinders
and the sin that so easily entangles us. And let us run with perseverance the race marked out for us. So yung mga bagay na magpapa-doubt sa'yo, na totoo kaya to? Itong promise na ito, itong pangako ni Lord sa akin to, bibigay kaya ni Lord to? Amen? Yun po yung sinasabi rito mga hindrance, hindi lang naman kasalanan eh. Anything that hinders, yung mga nagpapabigat sa'yo. Amen? Isa dun sa mga nagpapabigat kasalanan. Pero sinabi rito, hinders and sin. That so entangles us. Kung may kasalanan, i-confess mo na sa Panginoon niya. Amen? Sabi mo sa Lord, patawarin mo ko. At kung mayroong mga bagay na, lalo na yung doubt, worries, amen? Huwag na po. Nag-e-echo na nga yung mga ginawa nito mga taong ito. Just believe. Amen? So let us run. Run. Christian life is a race. Hindi po ito short distance, it's a marathon. Tumatakbo po tayo. Let's run the race. Marathon. Hindi po ang marathon po, ito po yung endurance. Hindi po 1 minuto lang to, 2 minuto. Matagalan po to. So run the race. At itong mga taong ito, nag-e-echo yung kanilang mga ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Verse 2. Tignan po natin. Here's what we'll do. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before Him, He endured the cross. He finished the work for us. Amen? Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. The word fix here is a continuous action. Amen? It's a present perfect participle. Ibig sabihin po nun, pag ginawa mo hindi isang tingin lang, patuloy, focus ka na kay Lord. Kung tumingin ka na sa Kanya ngayon, tuloy-tuloy mo nang tingin sa Kanya. Huwag yung tingin ka ngayon, ibang titingnan mo. Yung ginamit po ritong word na fix is pagpatuloy. Continue to look and fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Hindi yung, okay, nakita ko na si Lord. Ibig sabihin ng focus ka na kay Lord. Kay Lord ka na lang. Amen. Sabihin sa katabi mo, kay Lord ka na lang. Amen. That's why in verse 3, it says, the Lord Jesus sat down at the right hand of the throne of God. Bakit po sinama to rito? Gusto ko lang bigyan ng emphasis to. Kasi po, this is the present ministry of the Lord Jesus Christ. If you know where the Lord seated right now, when we talk about seat, it's a position. And right now, He is seated where? At the right hand of God. What the Lord, anong ginagawa ni Lord ngayon? Present ministry niya. Alam niyo, He is your lawyer today. He is your intercessor today. Siya ngayon, pag nagpe-pray ka, siya yung sumasagot sa iyo. Amen? Pag si Satan, ina-accuse ka, ito sabi ng isang pastor na nakausap namin, sabihin mo kay Satan, talk to my lawyer. Kasi ang lawyer mo, sino? Si Jesus is your great advocate. At nakaupo si Lord doon. At hanggang ngayon, siya pa rin ang nagpapatawad ng kasalanan natin hanggang ngayon pag nagkakamali tayo. Amen? He is your great high priest na nakaupo doon. Ginawa niya yun? So that's why sabi ng Biblia, na writer ng Hebrews, fix ka na ron. May pangako sa si Lord, fix mo kay Lord Jesus Christ ang mata mo. At mararating mo yan, pinararating sa'yo. Verse 3, here we end. Consider Him. Who's Him here? The Lord Jesus Christ. Sabi rito, bigyan mo ng bigat. Just like the word glory. Consider Him. Siya na yung bigyan mo ng importansya sa buhay mo. Consider Him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. Napapagod ka ba, kapatid? Gusto mo na mag-give up? Sabi mo, ang sinasabi sa atin ng Biblia, fumocus ka sa Panginoon Jesus. Consider Him. Tingnan mo yung kabigatan at kayang gawin sa inyong Panginoon. Amen? Understand Jesus. Intindi mo siya, consider Him sa buhay mo. So marami sa atin ang pangako, kung ikaw ay naghihinawa, huwag kang maghinawa. Balik ka sa Panginoon. Fumocus ka sa Lord. Dahil ang Panginoon, seryoso sa iyo. Panginoon, seryoso, naggagawin niya yung bagay na pinangako niya sa iyo. Yung mga gusto niyang bigay sa iyo, at sinabi niya, bibigay ko sa iyan, gagawin niya yan sa iyo. Manampalataya ka lang. Manatili ka lang sa Kanya. Amen. Ibig sabihin ng manatili, dahil ikaw naman ay, He is the vine, you're the branch. Amen. Kung branch ka, hindi ka naman, magkoconnect ako. Automatic ka naman nakakonect. Stay ka lang doon. Manatili ka lang sa Panginoon. At kung ano man ang nangyayari pa sa iyo, kung ano man mga bagay nangyayari sa paligid mo, magtiwala ka sa Panginoon. Just like Caleb. Balikan natin si Caleb. Bakit niya na-experience yung mga bagay nito after more than 4 decades? Kasi po, he wholeheartedly trust the Lord. Wholeheartedly obey the Lord. Na itong gusto kong gawin, diyan ka lang, diyan ka lang.